Hello, good afternoon po sa lahat, sa aking mga amigo, amigas, of course, sa aking mga followers ko po, sa aking mga upcoming subscribers, sa aking mga subscribers po. Thank you sa inyong lahat sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel po, Jimmy Vlog. And then, again, ingat, thank you sa inyong lahat sa walang sawang suporta po. Sa ngayon, pag-usapan po natin ngayon ang what they called yung controversial na ghost project ng Pilipinas. Ay yung natatandaan ba ninyo yung sinabi ng ating presidente, mahiya naman kayo sa ating mga kababayan. Kaya sa regarding po sa corruption, yan po ang sinabi niya. At saka sinabi niya, huwag muna tayong mangurakot. Yan po ang sinabi ng ating presidente Bongbong Marcos Jr. po, yan po. At saka mayroon pang isa, sinabi niya kailangan sa December 2025 marami nang makukulong. So ngayon wala pa man yata akong balita na mayroon nang nakulong. Panay imbestiga, pero iwan kung wala pa man siyang napatunayan na kulong regarding po sa ghost project ng Pilipinas po. Kasi po napakaraming pera ng Pilipinas, ginagamit po ang DPWH po sa project ng corruption regarding sa paano kukuha ng pera dahil kanya-kanya diskarte sa corrupt ng mga project, lalong na sa mga ghost project po. Diyan po siya nahirapan ngayon kung paano pag-solve po. Siyempre, of course, siya man Chief of the Philippines, siya may pirma sa lahat ng budget ng Pilipinas. So, siyempre, dapat alam niya paano nangyari. Kung di niya alam, ewan ko paano hindi niya alam, dapat alamin niya kung paano naging naluste ang pera ng Pilipinas po. Siyempre, regarding po sinabi ng pag-inspeksyon niya sa mga project, lalo na sa Bulacan po na maraming ghost project dyan. Naku po, napakalupit po. Grabe ang talamak na corruption dahil nga ghost project na fully paid. So yan po ang nangyari sa 3 years ng ating Junjun Marcos, President ng Pilipinas po. Malapit lang nangyari dahil yan po sa buwatan talaga ng district engineer, contractor, congressman. Of course, dapat sila talaga ang managot dyan. Sila man ang nakakaalam kung anong dapat project ilagay sa isang distrito. Yan po. So, by the way, mayroon pa akong ginawang vlog po kanina, mga isang oras na kalipas, regarding po itong pang-imbestiga ng what it called sa, yun nga, investigation to go po sa corruption ng flood control. Regarding po to syndicate, top secret sindikatong pag-imbestiga. Kayo na maghusga kung ano nakita ninyo sa aking vlog pa na yun. Kanggaling po yan kay Coach Orle o News Pilipinas Insider po. Yan po si Coach Orle TV vlog po. Dito kayo pwede kayo doon direkta ng mag-subscribe po sa kanyang TV, Coach Orle Pilipinas News Pilipinas Insider po. Yan po, Coach Orle po TV. So pwede pa rin kayo sa akin kung gusto ninyo. Sana magusto ninyo ang aking vlog ni vlog po, mga problem vlogger. Kasi po yan po ang tinatawag na vlog ng Jimmy Vlog po. So, yun nga, yung top secret balita regarding po kay District Engineer Alcantara na paano sa imbestiga sa what they call investigation nga sa buwatan ito. Kayo na maghusga kung paano nangyari dahil pinaupo po si Alcantara. Sabi ng Senator Lacson, you have to sit aside by kay dating Secretary Remulla po. Pinatabi siya doon, transfer siya, doon siya pinaupo. Siyempre, tinuturo-turo na. Kayo na maghusga sa maong balita. Kaya yan po ang nangyari po talaga. Malupit po nangyari pag-imbestiga. Pero pinaupo siya, pinalipat siya to sit aside to Secretary of Justice po. Yan po. Sana ay magustuhan niyo akong vlog na gawa nito. Siyempre, i-share ko ito para malaman niyo yung nangyari po paano pag-imbestiga po sa paglustay, corruption ng flood control ng Pilipinas po. Kung tatandaan niyo,
sabi ng Presidente Marcos na maraming papasok sa kulungan. Sa alam ko ngayon, January na, wala pa rin nakukulong po. Yan po ang malupit na drama ng pag-imbestiga ng flood control. Di madirekta kung sinong gumawa. Siyempre naman, kayo nang husga sa paano ito mangyari sa karapan ng korupsyon ng Pilipinas. So again, thank you sa lahat sa walang support, sa awang suporta kay Jimmy Vlog po. Thank you sa lahat po. And sana nagustuhan niya aking pobreng vlog po, Jimmy Vlog po. So again, thank you, bye-bye. Ingat, God bless everyone po.